Hello, tulog na yung dalawa. Alam nyo ba, gusto ko lang i-update regarding dun sa pagtulog nila. Ang bilis na nila patulugin ngayon. I'm very proud of that. Laki na ng improvement nila. Pero there are still days talaga na ang tagal pa din. Yung pagka nakahiga, ang tagal ko nagaganon. Tingnan nyo, oh. Nagkapasa na ako dito. Dahil nakaganon, imagine niyo, nakaganon ako sa dalawang crib. Ngayon, naglalagay ako ng unan. Kasi diba, wood yung crib nila. Ayan, nakita ko kanina. Paliit na nga yan eh. Mas malaki yan the other day. So anyway, regarding sa last vlog, thank you sa mga nag-comment sa inyo ha. Kasi alam nyo na, meron talagang days na malungkot and it's just part of life. Hindi maiiwas. Minsan naiisip ko na parang rant ako ng rant sa vlog. Minsan pinipigilan ko yung sarili ko na huwag ko na kaya i-share kasi parang figured na right people will stay, right people will watch. Nakakatulong siya for me. Pero yun, sana gets nyo na yun. So anyway, ngayon tayo ay gagawa ng carbonara for lunch. And nag-crave lang ako sa carbonara. So kahapon nag-target kami. Kasi, bumili ng costume sila. Tapos last minute, nag-decide ako mag-carbonara kaya ako tomorrow kasi parang nag-crave ako. So ngayon gagawa tayo ng carbonara. And wala akong chicken na gagamitin. Walang meat, lang bacon and ham. Alam nyo, naghahanap ako ng mushroom sa Target para lagyan ng mushroom. Wala akong nahanap na yung nasa can. Although mali ko rin, hindi ako nag-check kung merong fresh. I'm pretty sure may fresh mushroom sa Target. Hindi ko siya chinek. Anyway, ito na lang tayo ngayon. Bacon and ham. Lalagyan ko rin ng broccoli para kasi yung twins, yun na lang din bibigay ko sa kanila sa lunch. Alam mo, minsan, pag ginagawa ko sila ng food, I'm taking my time na paggawa ng food, ang daming steps, ganyan. Tapos ending, minsan hindi nila gusto. So, gagawin ko na lang to. Pwede na rin naman sila nito eh. Pasta and konting sauce. Diba? Why not? Lagyan natin ng broccoli na lang. Ito yung mga ingredients. Garlic, onion, ham, bacon, fettuccine. Ito nga, lalagyan ko ng broccoli yung akin. Pero this is optional. Gawin nyo kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, skip that part. Tapos, mild cheddar, parsley flakes. Hindi na ako bumili ng fresh. Ito na lang. And then, ground nutmeg. Kailangan din ng butter and cream. If wala kayong cream, okay lang ang milk. Pero mas masarap kasi ito eh. So, yan. Tuin na natin itong bacon. Inuna ko yung bacon kasi gusto ko yung bacon oil. Kailangan natin siya sa sauce kasi masarap siya. Pwede siyang ihalo sa butter and ihalo sa pag-saute ng onions and garlic. Yan. Kaya inuna ko yung bacon. Okay, yung pasta natin, hindi pa siya completely al dente. Iluluto ko pa to with the sauce later. Okay, for the sauce naman, ilagay na natin yung konting bacon fat. And then garlic and onion. Mag-set aside lang kayo ng konti para sa toppings later. Ayan. This one is just konting flour and water. Pang-patik ng sauce.
Anyway, dadagdagan ko pa ng ham since yung ham naman na meron ako is ano na siya, ready to eat na. Isa-slice ko na lang kasi parang nabitin ako sa ham. Ito yung tinabi natin na toppings kanina. Lalagay na natin siya. That's our carbonara. Finish na. Tapos na yung carbonara. Ang sarap niya. Pero hindi pa ako kumain ng sobrang dami. Tinikman ko na yung sauce. Hindi ko pa kinuha with pasta. May gising na yata na baby. Tapos na si Bella. Fluffy na siya. Oh. Hello. I'm very sorry. Hindi ako nakablog kanina. Ngayon, pumunta talaga ako sa guest room kasi meron akong ikikwento. For me, it's story that changed my life. So, parang gusto ko lang din siyang i-share. Kasi syempre, di ba, yung vlog na to, this is like my online diary. Naman kayo madaming nanonood sa akin. Sinustore ko lang yung memories dito sa vlogs na to and also my way of releasing my emotions. So anyway, parang ang weird lang na hindi ko rin siya na-share. Lalo na may mga viewers na interested. Nakakatuwa rin pala. Kina nag-Instagram ako. Kanina ko lang nabasa, may nag-message sa akin. Before ko pang sinabi dun sa last vlog ko na gusto kong i-share. Naging complication when I gave birth. And parang ano no, right timing, di ba? So yun na nga. Gusto ko lang mag-quick story time, sandali. November 7, yung scheduled CS ko sa twins. 36 weeks pregnant ako nung pinanganak ko sila. Wala naman naging complication, like right after. By the way, yung twins pala, naiwan sila sa NICU ng 3 weeks. After I gave birth, pag uwi namin dito sa bahay, everyday yan, walang palya. Pumupunta kaming NICU, drive kami doon everyday, and it's 40 minutes drive. Back and forth na kami sa ospital nun. So, in short, hindi pa ako nakakapahinga completely after giving birth. Kasi parang pag uwi sa bahay, bumabalik kami sa hospital. The next day, umaga pa lang kasi magtatry ako mag-pump. Yun pa yung time na nagtatry ako mag-pump na milk. Tapos, yung stairs namin sa bahay is, diba, mahaba yung stairs namin, masakit yung incision ko. So, talagang lagari ako. Lumakyat at baba ako ng stairs every day after ng CS ko. Ganun yung buhay. So, tapos a few days after, parang pinagbayaran siya ng katawan ko kasi nagkaroon nga ako ng throbbing headache. Tapos yung headache nga na yun is very painful. Tapos yung ano ko, yung bato ko, nararamdaman ko na gumaganon talaga siya. Parang nagkaroon ng pulse. Alam niyo yun? Or yung, di ba minsan pag kinakabahan tayo, yung heart natin gumaganon. And first time I've ever felt yung kind of headache like that. Share ko na rin to sa last vlog. Pero for those of you na hindi pa may alam, I have health anxiety. And noong time na yon, mas grabe talaga yung health anxiety ko. So, if you're a person who have health anxiety, tas nakakaramdam ka ng mga ganong mga symptoms, para kang magpa-panic attack. That's what happened in my case. Tapos, masakit rin yung incision ko. Sobrang yung sakit nung time na yun. Doon ko sinabi kay Peng na pakicheck yung BP ko. Kasi parang something is wrong. Although I know na I'm anemic, low blood talaga ako. Connect ni Peng yung BP ko. Sobrang spike talaga. To be honest, kanina tinatanong ko si Peng kasi sabi ko nga, naikikwento ko sa vlog kung ano ba yung BP ko nung time na yon. Nakalimutan niya na rin, pero talagang abnormal. So, dinala ko ni Peng sa hospital. Medyo nakalma ako ng konti nung na-BP ako na sinabi na hindi naman daw ganun kataas. May mga doctor na nag-request na dalhin ako sa CT scan dahil i-check din yung brain ko. Yun nga, you have health anxiety. Takot ka sa mga ganun. As in, takot ka sa mga ganun. So, nag-freak out na ako na parang bakit isi-CT scan? Parang naiiyak na talaga ako na bakit isi-CT scan. Tapos, si Peng may health anxiety din yan.
Noong time na yon, sabi ko sa kanya, babe, gusto ko na lang umuwi. Kasi bakit pa ako dadalhin doon? Nag-okay na naman yung BP ko. Tapos, ang daming nakakabit na sa heart ko noong time na yon. Parang nag-freak out na talaga ako. Tapos, si Peng, alam niya siguro yung pinagdadaanan ko kasi usap namin yung nurse. Sabi ni Peng, na uuwi na kami. Okay lang, wag niyo nang tapusin yung mga test. Tapos sabi nung nurse, hindi pwede yun kasi nga ito yung order nung doktor, nandito na kayo. Tapos parang si Peng, sinabi niya na lang na gusto na namin umuwi eh. Nagsungit na siya dun sa ER. Kasi feeling ko nagigets niya na nag-freak out na ako. Tapos sabi nung nurse, oh sige, pero kailangan yung may pirmahan. Parang hindi na ako nagsasalita nung time na yun kasi parang nahihiya na ako. Alam niyo yun, pupunta kami doon tapos uuwi kami. Si Peng na lang talaga yung naging anchor ko nung time na yun kasi siya na yung naglakas ng loob na hindi, uwi na kami. Kasi ayoko na talaga. Ayoko na pumasok dun sa mga CT scan. Ayoko na ng ganun. So, gusto ko na lang umuwi. And gusto ko lang din i-share yung time na nangyari yun is madaling araw na. Para mga 3 AM na yata. Ganun. So, malis na kami sa hospital. Naalala ko lang to, no? Yung wheelchair niya ako. Niintay ko siya. Kinuha niya yung kotse. And winter na noon kasi November na. Dilim-diliman, lamig-lamig. Tapos sa wheelchair ako, umiiyak na ako, na parang shit, alam mo yung parang sobra na akong naprapraning na ano bang nangyayari sa akin. Kasi hindi rin naman ako nabigyan ng clear answer sa hospital. Mixed emotion na naawa na rin ako sa sarili ko kasi ang sakit-sakit nung incision ko. Tapos naawa na rin ako kay Peng kasi wala na rin naman din siyang pahinga, diba? So, pagsakay ko sa kotse, umiiyak na rin si Peng. Nakita ko siyang umiiyak na din siya. Tapos, sinabi niya na lang sa akin na magiging okay din yun lahat. Parang kaya natin lahat. Na okay lang yan. Tapos, parang alam mo yung feeling ng mga anak ko nasa NICU pa. Tapos, ganito yung nangyayari sa akin. Tapos, parang basta nag-stuck lang talaga yung moment na yun sa akin. Yung uwi ako sa bahay, doon lang ako nag-message sa OB ko. Medyo tanga rin yung move na ng time na yun. Kasi nung nag-spike yung BP ko, ER agad ako dumiretso. Hindi ako nag-message sa OB ko, which yun yung ginawa namin pagka-uwi. That day din, kasi natulog lang kami sandali. Kasi nga madaling araw yun, diba? So, natulog lang kami sandali. Tapos, pumunta na ulit kami sa NICU. Nagpadede pa ako noon nung morning na yon. Very much in pain ako because of the incision. Tapos, ang sakit-sakit rin ang ulo ko. Ngayon, chinek ako ng nurse. Hindi ko pa nakita yung OB ko that day. Tinanong niya yung pain levels. Nasa 10 out of 10. Kasi mababa yung pain tolerance ko. Tapos, tinanong niya yung mga medications na niinom ko. And, doon lang namin nalaman na yung doktor pala, hindi siya nagbigay ng painkiller sa incision ko after I gave birth. Kaya pala, imagine I have a very low pain tolerance. Tapos, ang iniinom ko lang is ibuprofen. May isa pa na hindi malakas. So, hindi ako binigyan ng painkiller all those days na back and forth ako sa hospital fresh from a cesarean section. Imagine that. Alala ko, umaakyat ako ng stairs. Binubuhat ako ni Peng pati ni Jeremy bawat step. Kasi hindi ko kayang umakyat ng stairs. Ang sakit-sakit ng tahi ko. Hindi ko alam na meron pa palang pwedeng ibigay sa akin na higher dose of painkiller. Chinat ko lang yung friend ko na, ay, normal ba na sobrang sakit yung incision mo days after? Sabi niya, hindi daw. Kanya nga na, yan lang yung binigay sa'yo. Ibuprofen, parang pang headache lang yan. Dapat binigyan ka ng something strong. Naging clear na, in-explain ng nurse na siguro, most likely, kaya nagsispike yung blood pressure mo kasi your body is in pain. Ganun pala yun. Doon ko lang din na-discover na if your body is in pain, magsaspike yung blood pressure mo kasi hindi na kaya ng katawan mo. Hindi ko alam na pwede pala mangyari yun. Kaya pala nagsaspike yung BP ko because of that. Tapos nagulat din siya, bakit wala akong painkiller na yun? Talagang mataas na painkiller. Ay, feeling ko naloko ako. Imagine, ilang days after the operation, wala kang painkiller. So, that answers my question kung bakit sobrang sakit pala nung incision ko. Hindi na rin ako nagalit sa doctor kasi pag nandun ka na sa moment na yun, wala na, diba? Parang isipin mo na lang, mawala na lang yung pain. Bigyan mo na lang ako ng prescription ulit. Anyway, yun yung first. Minor lang naman yun minor pa yun. Pero yun yung minor na naging complication after. Second complication, ito na yung medyo malala na. After mangyari yung sa headache, siguro a few days after, natutulog kami. Gising ako dahil I needed to pee. Tapos, syempre, di ba, kahit naman cesarean ka, meron kang
nagbe-bleed ka pa rin. So, nakasuot ko pa noon diaper napkin. After ko umihi, na-feel ko na may nag-gush ng blood lumabas sa akin. Tapos hindi lang yun. May second batch pa. Huhos talaga. Parang ganun yung feeling. Ginising ko si Beng. Hindi ko pang maging kalmado noong time na yun. Kasi laging sinasabi ng mga doctors, pag may mga check-up ako, laging sinasabi na pag may bleeding ka, napuno mo yung pad in 2 hours. Umaga sa doctor mo or pumunta ka na sa hospital. Basta ganun. So, alam ko yun sa mind ko na hindi normal yung ganong bleeding. Tapos, kinising ko si Beng. Ito may comedy pa nga actually yung nangyari. Kasi sabi ko sa kanya, mado pa ako noon, sabi ko, tawag ka sa hospital. Sabihin mo na meron akong discharge na sobrang dami. Anong gagawin? Ganyan. Ngayon tumawag siya sa ospital. Kung nasan yung twins, doon din naman ako nanganak. Tawag siya doon. Tapos yung tumawag siya doon, alam niyo anong sabi niya? Okay, I'm the dad of the twins. Kamusta yung twins? Up to this day, natatawa pa rin ako pag naiisip ko yun. Kasi, alam niya nang may discharge ako. Alam niya nang urgent matter. Kinamusta niya yung twin. Siguro, nawindang na rin siya, no? Yung parang, hindi niya alam yung right thing to do. And sabi niya, kamusta yung twins? Sinabi niya pa yung badge number nung kambal. So, parang sabi ko sa kanya, ba't mo kinakamusta? Hindi sabihin mo yung nangyayari sa akin. So, anyway, comedy yung time na yun. Ang reason niya naman daw doon, dahil daw ayaw niya raw magmukhang tanga. Kasi daw, automatic na raw na dapat pumunta ako ospital. Nakakatawa rin siya, kasi kung yun ang reason niya, di sana dinala na lang niya ako ospital, no? Pero anyway, yun nga, nakakatawa lang yung moment na yun. Kasi anyway, madaling araw yun. Buti na lang, nagsistay dito yung mommy ni Peng noong time na yun. Iiwan namin si Nax and si Noah dito sa bahay kasi kailangan ko pumunta sa ospital. Pumunta kami sa isang maliit na ospital na malapit dito. Trinay namin yun kasi yung hospital ko nga, 40 minutes drive. Urgent care kami. Dalawa na naman ni Peng. And alam niyo yung feeling ng madaling araw na naman siya, nakakakaba. Buti na lang, konti lang ng tao nun. So, nararamdaman ko, tuloy-tuloy talaga yung bleeding ko. Ang sinabi sa akin ng doctor doon is, yung uterus ko raw, yung nagbuntis ako sa kambal, nag-double the size siya, diba? Tapos ngayon, nag-shrink back siya sa normal. Siguro daw, hindi kinaya nung katawan ko, kaya raw ako nagre-release ng ganong kadaming blood. Yun yung explanation ng first doctor na pinuntahan namin. Then, he gave me something, a medicine, para mag-stop yung bleeding. Tapos sabi niya na everything will be okay, mag-stop rin yung bleeding yan. Sige. Tatandaan ko nung time na yon, nakailang change ako ng pad, buti may pad sila doon. Dahil talagang ibang klase yung pag-leak ng dugo ko. Nung nakausap ko yung doctor, kinakabahan din ako noon kasi yung lymph node ng armpit ko on both sides, ang laki. Yun nga, meron akong health anxiety, diba? So, pinakita ko rin sa doktor. Tapos sinabi niya na because naglalactate, na hindi ko nalalabas lahat ng milk ko. Kasi nga, diba, yung complication na nangyari sa akin, hindi ako regular nagpa-pump. Yung twins na sa NICU. So, nagsistay siya, hindi ko siya nare-release. Kaya parang nagkaka-infection siya. So, sabi nung doctor, wag ka nang kabahan dyan. It's about lactating issues, nothing else. So, kahit paano, nag-try ako mag-calm down kahit namamagana yung yung lymph node on both sides. Tapos, umuwi na kami nun kasi nga medyo nakakausap na ako ng doktor, nakainom na ako ng gamot. Balik ulit kaming matulog. Tinabihan ko ulit si Nax si Noah kasi nga madaling araw yun. So, syempre naanto kaming dalawa ni Peng. Tulog ulit kami. Tapos, naka-side view ako, matulog. Kasi pagka nakahiga, baka pagka may nag-bleed ako, diba? Naglagay pa ako ng towel yata. Basta naglagay ako ng something sa kama. Yung bleeding, hindi talaga siya nagsastop. Talagang nararamdaman ko, hindi. Parang alam mo yung parang inopen mo yung gripo, tapos tumutulo lang yung blood. Ganon yung nararamdaman ko nung time na yun. Alala ko, nung yung mommy ni Peng, pumasok siya sa room namin. Tinatanong niya nga kung kamusta na ako. Nakita niya ba na may tagos? Sinabi ko nga na hindi nagsastop yung bleeding. And doon niya sinabi na parang hindi na normal yan. Tawag na kaya tayo ng ambulance. Tapos yun, nag-decide sila na tumawag na lang ng ambulance. Natatandaan ko pa nga yung mga medics. Noong una, hindi pa sila convinced na kailangan na akong dalhin sa ospital. Kasi baka daw normal lang yung bleeding, ganyan. Hanggat nung time na sabi nung isa, pwede ka bang pumunta sa bathroom? Pagka nag-bathroom ka, huwag mo i-flush para makita namin yung
yung bleeding, kung gaano kadami. Tapos doon tayo magde-decide. Pag sobrang dami, dadalhin ka na namin sa hospital. Ito na nga yung story doon. Pumunta ako ng banyo, kasama ko si Peng. Sobra ako nahilo, kasi siguro down for a long time, tapos nagbe-bleed ako. Yung tumayo ako, nahilo ako. Ihipa ako. After ko, nag-pass out ako, nawalan ako ng malay. Tapos, doon tinawag ni Peng yung mga medics. Tapos, nagising na lang ako, pinapasok na ako sa ambulance, dun sa car. Kasi lumamig na, yung breeze nung hangin. Hindi ko na malaya na from our room going down. Hindi ko na namalayan yun. Namalayan ko lang pag open ng door, linalabas ako. Doon, pinasok na ako sa ambulance. Tapos, hindi ko kasama si Peng doon sa ambulance. Tapos, imagine mo, no, parang first time in my life ko nag-pass out. Tapos pagising ko, may tinuturok na sa akin yung medics dun sa loob pa lang ng ambulance. Tinatanong niya ako yung mga BP nakakabit na. Kinakabahan talaga ako ng time na yun. Parang, lagi lang ako nagpipray sa mga moments na yun. Lord, kayo na bahala. Lord, give me strength. Dinala na ako sa hospital. Hindi talaga nagsastop yung bleeding ko to the point na parang, hindi ko na kaya kumilos, hindi ko na kaya magsalita, hindi ko na kayang gumalaw. Wala na talaga akong energy. Kinuhaan ako ng blood to check yung mga blood count. Doon nila sinabi na critical condition na kailangan na akong matransferan ng blood ASAP. Kasi nawawala na talaga yung dugo ko sa katawan. Dumating si Mami, hinakap niya lang ako. Parang hindi na kasi ako makasalita, hindi na ako makagalaw. Umiyak na lang ako. Alam mo, hindi ko na alam ano nangyayari sa katawan ko. Parang I'm so frustrated with what's happening. Tapos, lagi ko iniisip yung twins ko nasa NICU pa. Kailangan ko pa silang puntahan. Tapos ako yung nasa ospital. Ayun, ang daming test, ang daming job ng mga kung ano-ano. Hanggat nag-sign ng waiver kasi kailangan ko nga ng transferan ng dugo. And then, they transferred 2 bags of blood sa akin. Risky kasi, di ba, pag magtatanggap ka ng blood. First time ko din, kinailangan ng blood donor. Kailangan malaman yung reaction ng katawan ko. Bantay na bantay. May 2 nurse, may ganyan. Okay naman so far. Sabi ko ngayon kay Pengi na magpe-pledge ako. Pag okay na ako, 100% healthy na ako. Ako naman yung magbibigay ng 2 bags of blood eventually. Transferan ako ng blood and even while they're doing that, I'm still bleeding. Doctors can't seem to find the answer why nung time na yon. And naaalala ko, hindi pa rin nila alam yung exact cause kung bakit. They're suspecting there's infection inside kasi nga bakit may reject na blood. So alam nyo ano ginawa na naman sa akin na sobrang mind-blowing yung pain. Rinaspa ako na wala akong anesthesia. Rinaspa ako on the spot kasi gusto nilang makita yung loob. Baka raw may infection, bakit nagre-reject ng blood. Oh my gosh, first time ko rin iraspa and walang anesthesia. May pinainom lang sa akin na oral painkiller. Kailangan daw ako i-DNC ASAP and kung intayin daw namin na magkaroon pa ako ng anesthesia, pa ako sa operating room for that, matagal pa. May line-up. So, kailangan right then and there ginawa nila. Oh my gosh, sobrang sakit. Sumisigaw ako na stop na nila kasi hindi ko na kaya yung pain. Masakit pa siya than giving birth kasi siguro walang anesthesia. Imagine that. And then after that, na-confine ako nung time na yun. Parang 2 nights or 3 nights, something like that. Na-confine pa ako nun kasi ang daming ginawa sa aking test. Siniti scan ako, chinek na naman. Nung nasa CT scan ako, ulit-ulit lang ako dun sa verse na I can do all things through Christ who strengthens me. Paulit-ulit lang siya na sinasabi ko, I can do all things through Christ. Parang, kayo na bahala. Pero gusto ko pa sanang mabuhay dahil gusto ko pang alagaan yung mga baby. May mga anak ako. Alam niyo yun, gusto ko mabuhay for them. So, yun yung lagi kong prayer. Hindi na ako move ng maayos. Lang, kahit nandun ako sa cities, ninalakasan ko na lang yung loob ko. Nakaka-freak out kasi pag nandun ka sa loob, yung may ingay pa yung bzzz, para maingay siya kasi talaga. So anyway, yung heart ko, ang daming nakakabit sa heart ko. Tapos meron pa silang nakitang complication sa heart ko na may abnormality. All the while na nagbe-bleed ako, kailangan kong ma-confine. And alam niyo yung time na yun talaga, yung health anxiety ko,
parang nawala na rin siya eh, to be honest. Yun yung time na prinay ko na lang kay Lord na kayo na po bahala. I cannot control things anymore. I just ask for strength. Yun lang talaga. Nung time na yun, strength na lang. Parang, take away my fears, give me strength. Paulit-ulit lang yun. Pinagpipray ko yung twins, yung mga anak ko. Yun lang yung prayer ko talaga. Wala yung health anxiety ko nung time na yun kasi sa sobrang daming naging complication ng katawan ko. I don't have time to fear. I just have time to pray. Figure out nila na yung abnormality sa heart ko. Sorry hindi ko na kasi alam talaga yung pinaka-diagnosis. Na-figure out nila na because of the pain of giving birth na nagkaroon ng something, parang bumabalik naman siya sa normal nung paalis na kami sa ospital. Na-clear na ako doon. So anyway, na-confine ako for that. Ito pa weird, wala rin sila nakitang infection sa akin. It just happened na nag-bleed. Siguro daw baka like what the first doctor said, yung uterus ko. So, sobrang laki niya. It usually happens daw sa mga twin moms. Sobrang laki niya. Lumiliit siya and parang abrupt yung changes nung katawan mo. Ewan ko. Wala rin siya talaga naging explanation. Basta ang mahalaga, nag-stop na yung bleeding. Anyway, nakauwi na naman kami nun. Thanksgiving Day nung nauwi namin yung twins. Okay na ako nun. And then, the day after, sumasakit yung area ng tiyan ko. Pero, hindi constant. Parang, pagka gumagalaw ako, pag mali yung galaw ko, parang may stabbing pain. Parang kang kinakat sa loob. Sobrang sakit. Meron siyang certain galaw na sobrang sakit. Sobra talaga. So anyway, nakakaramdam na ako ng ganong pain the day after. Imagine nyo nandito na yung twins noon. I'm just very thankful kasi nandito yung mommy ni Peng. Sila mommy nagstay dito. So I'm very thankful for them. Kasi kung wala sila, sino mag-aalaga sa kambal? Nax and Noah. Very thankful ako sa kanila. Ayun, so anyway, nung time na yun, nakahiga ako, iihi ako kasi maihiin ako sa gabi. Hindi na ako makakilos kasi talaga medyo nagiging constant na yung pain. Sa belly button siya. Doon yung sakit niya. Tapos naka-binder ako. Parang dinidiinan ko siya, yung parang ginaganto ko. Kasi pagka feeling kong naka-free siya, masakit. So, parang dinidiin ko siyang ganun. Sa unbearable, excruciating pain, ganun talaga yung level. Sobrang sakit. Hindi ako makakilos, nakapalipit lang ako sa kama. Sobrang sakit, isang galaw, para kang hinihiwa. Sobra talaga yung sakit. So, iyak na ako kay Peng, babe, eto na naman. Meron na naman something sa akin. May masakit na naman. Sobrang sakit. Umiiyak na ako sa kanya. Pagod na akong back and forth sa ospital. Imagine that. Sabi ko kay Peng, ako na nagsabi nun. Tumawag ko na ng ambulance dahil hindi ko talaga kaya yung pain. Dating yung mga ambulance, dinala akong emergency. So, hindi kaya. Pag gumagalaw ako, sobrang sakit. Umiiyak talaga ako doon sa emergency room. Umiiyak ako sa nurse. Umiiyak ako na parang hindi ko na alam. Sakit-sakit na. Umiiyak na talaga ako. In pain talaga ako. Nasa stretcher ako. Dinala ako sa CT scan ulit. Nakatatlong beses yata ako. Sobrang dami nun. Pero dinala ulit ako doon. Tapos naaalala ko, coming from stretcher doon sa bed ng CT scan, kailangan kong diba, para ma-CT scan. Galaw lang, hindi kaya talaga. Nakailang attempt, mga 20 minutes yata. Hindi nga ako makagalaw, ang sakit-sakit. Ako nang iyak talaga nun. Basta naalala ko, iyak ako nang iyak. Sorry ako nang sorry sa nurses. Sabi ko, parang I'm making your job harder. Kasi hindi nga ako makapunta doon ng mabilis. So, ang babait naman nila, sabi nila, take your time hanggat nag-decision na lang na linagyan ako ng blanket sa ilalim. Tapos yung hinila na lang. So anyway, ganoon yung nangyari. I'm very much in pain. One whole day din yata ako sa ospital noon. Dapat yata mako-confine pa rin ako noon. Binigyan nila ako ng something para hindi ko ma-feel yung pain. Tapos alam nyo ang ending, wala rin nakalaman. Wala rin siyang explanation kung bakit ganun yung pain. Hanggat eventually parang nawala na lang yata yung pain na yun dahil nagpa-uwi rin ako ng painkiller. So anyway, yun yung mga naging complication ko. And ang dami ko lang natutunan kasi lalo na yung nag-hemorrhage ako. Tapos I needed 2 bags of blood. Tapos nandun ako sa stretcher nung nasa ER. Yung stretcher, wala akong suot, wala akong slippers, wala rin yata akong bra, meron lang akong isang malaking kumot na binalot sa akin. Tapos yung isang towel na ginawa ko siyang unan. Ako kasi pag natutulog ako, very particular ako sa unan. Meron akong yakap, meron akong unan sa likod. Very particular talaga ako yung pwesto ko,
kailangan may certain way para makatulog ako. Doon ko lang natutunan na pag wala kang other choice, you're in pain, parang kahit pala saan ka ihiga, enough na yon pagka talagang wala na. Alam niyo yun, in the end, kung ano yung binigay sa'yo, kung ano yung nandyan, you'll work your way there. Tapos, yung hospital din kasi na pinagstayan ko na nagka-complication ako is yung hospital lang malapit dito. Public hospital yun. Tapos malapit yun sa jail. So yung ER nila, pang palabas, yung maraming tao. Hindi siya maganda, in short. Nakalat yung mga may tao, may sakit, including me sa stretcher. Merong mga kapreso, kasi ipapa-ER sila. May mga pulis, may mga umiiyak ng malalakas. Alam niyo yun, parang sama-sama kayo doon. Pag yung time na yun, wala akong pakialam na umiiyak ako ng malakas sa harap niyong lahat. Kakakita ako ng preso, hindi ako natatakot. I just want to survive. Ganun lang yung thought ko. Tapos na-confine pa ako doon. Yung na-confine ako, ward. Ward siya, may mga katabi ako. Tama, maggulo yung ospital. Babae pa sa harap ko. Nakikinig siya ng AM station. Eh, hindi rin ako makatulog na may radyong gano'n. So, buti na lang Pilipina yung nurse. Binigyan niya ako ng melatonin. Sabi ko, pahingi naman para makatulog ako. And God help me, nakatulog naman ako ng time na yun. Grabe, no nakita kami ni Peng, parang alam niyo yung mga parang nasa palabas na nagyakapan kayo na, nandito ka na, parang uuwi ka na, na-discharge ka na. Parang hindi na ako maarte. Going out of that hospital, ibang tao na ako. Nangyari na ba sa inyo yun? Yung going out of the situation, ibang tao ka na. Parang nabawasan na yung health anxiety ko. And yung mga problema na maliliit na bagay, parang tinatawanan ko na lang. Alam mo yung ganun? Kasi dumating na ako sa verge na, parang mamamatay na pala ako nung time na yun. What could be worse? Diba? Yung mga problema na parang maliliit lang. Ang liliit lang pala niyan. Parang dun mo na, pagka dumating ka na sa point na gano'n, yung pinaglalaban mo ng mabuhay ka, doon na mag-highlight sa'yo na ang liit lang palang bagay ng mga problema ko dati. Or parang, kaya ngayon yung mentality ko, yung mga bagay na liliit. Alam mo yung feeling ng, wala lang yan. Feel mo na bang nag-agaw buhay ka? Yung na-feel ko yun, parang lahat ngayon, light na lang siya. You just need to take things lightly. Alam niyo yun, yung parang hold on to what matters most. More on doon ka na sa pinaka-essence ng life. Yung ibang bagay nagiging superficial na lang. Yun lang yung talagang naging lesson din sa akin nung nangyari na yun sa akin. Grabe. And I can say na ako kasi makontrol akong tao. It's obviously a bad trait of mine. Parang lahat ever since gusto ko i-control. Kaya before Nox, diba, nakailang IVF kami. Tatlong IVF kami, 2 IUI, nagpa-opera ako. Wala, hindi ako nagka-baby. Bigla, lahat sila by surprise. And you know what I learned? If it's meant to be yours, it will be yours. Walang ko kontra dyan. So ngayon, I just learned to let go. I just learned to not control things anymore. Kasi if it's meant for you, walang magiging hindrance. Kasi it's destined to be yours. Yun lang yung naging very, very good lesson ko. Kaya ngayon, parang ayoko na mag-control ng bagay. Kasi lagi ko na lang iniisip na if it's meant for me, if it's destined to be mine, gagawa ng paraan ni Lord yan. Yun yung pinaka-testimony ko sa life ko. Hindi naman para sa'yo. Kahit anong gawin mo dyan, kung hindi para sa'yo, it might be yours for a short while, pero hindi rin. Eventually, mawawala din yan. If it's not for you, it will not last. So, yun lang yung naging lesson. And parang ang sarap lang niya to carry with me. Ayoko nangyari sa akin yun. Dahil, sino bang may gustong to be placed in a situation like that? Pero, in a way, I just took the lesson. Ngayon, feeling ko, nakakatulong siya. Kasi natuto akong tingnan lang yung things na nagmamatter kaysa yung kung ano-ano pang hindi naman importante. Alam niyo yun? So anyway, ang daldal ko na and 9:20 na. And sana hindi kayo na bored. Pero 9:20 na, nako, dapat 9 o'clock ko papatulugin yung boys. Gusto ko pa sana magsalita. I'm very passionate also about sharing what happened. Sinipon na ako. Kasi may natutunan ako dito. So I'm hoping, 'di ba, kahit papano meron kayong natutunan din. And siguro kung may nangyari situation sa inyo similar to mine, to just choose to see the good. 'Di ba? Yun na lang yung kunin natin out of the bad. So anyway, yun lang. Gusto ko lang i-share yun. Next time na lang ulit. If you enjoyed watching this vlog, good night. God bless.